Action! Ayun, hello mga Tromips! Ayan, nakita nyo naman ako po dito. Pero bago tayo mag-umpisa ng pagkasala ng draft, gusto ko lang sa inyong sabihin na meron tayong hashtag para sa Twitter. Ayan, nakita natin sila Trike at saka si Bianca. Nagtitingin ngayon ng ating Twitter. Huwag nyo kalimut na ilagay yung hashtag LabanPinasTI5. That's LabanPinasTI5. Sila Trike at si Bianca ang magbabasa ng mga tweets nyo doon sa @Minet. Don't forget to follow us sa ating Twitter at sa Facebook na rin. Gawin ko public so that na makita namin yung mga post. Yeah. Kaya, so anyway mga kaibigan, umpisa na po ng draft at talaga nakaupo sa may gitna. Invasion Esports, laban sa Red. Looking at the draft right now, pinanggal agad Wiz. At saka, sino to? Si... Wiz at saka Andain na tinanggal. Sa Red naman, tinanggal ko Visage, Chen, at saka Viper. Aba, ready for future homework. This is the asset of Invasion's 3 Australian lineup. Going into the reviews, paring fight. Naglaban na ng maraming beses ang yung Invasion duman sa maraming roster changes, pero okay lang yan. Raid was always triumphant for a 2-1 victory or a 2-0-1. Yung Invasion sila ba yung pumasok sa... yung open. Sila yung mga sa open. At ang big thing doon, kung baka sabihin nyo, baka naman Kuya Lizzie, Kuya Fred, Ate Olga, Ate Bianchi, baka naman, kaya-kaya ng ibang Invasion. So, ang problema doon guys, yung performance yun, last year. So, that's before 6.84. At ngayon, tignan natin kung matutuliban ng review yung ganong klaseng performance o baka naman ng Invasion ang makalusot dito. Pero tingin ko dito, try ko, tingnan mo. Beastmaster, Leshra, tingnan mo Bianchi. Kasi yung naman, ang sagot ng review, very standard, Queen of Pain, Earth Shaker. Sa mga hindi nakakaalam, ang Invasion Esports ang nakalaban sa finals ng Exit Radio. Open qualifiers. Open qualifiers. Okay. So ito, Riv na magiganti para sa Exit dito. Tingnan natin kung yun ang mangyayari dito. Medyo Invasion, really strong right now. I believe they obtained si Paring Slicks, formerly from Kensei Whips. Kaya ngayon, kanina nagulat kami ni Paring Arte. Sabi ko, ano nangyari sa Kensei Whips na walang silang malakas na player and now Invasion obtaining that one? Tatlong Australian sa kanila. Formerly sila yung may limang Malaysian sa kanilang lineup. Ngayon, dalawa na lang. Para sa akin, gusto ko yung approach ng Rave sa game na to. Bakit kanyo? Kasi naparin ko yung laban ng Execution eh. During game 1, binigay nila yung Chen ni Extinct. So si Extinct is known as one of the best Chen users in the world. Plus one of the best Visage users in the world. Yun yan. So ito, gusto ko yung early respect ban dito coming from Extinct. Kasi sa Invasion kasi para sa akin hindi mo dapat iban ng carry. Ang kailangan mo talaga iban dyan, yung mga support. So nice move na ibinan nila yung Visage at saka Chen. Pero ang tanong, anong gagamitin nila yung dito? Kasi para sa akin siya yung medyo, game changer dito sa game na to. Extinct being the number 4, alam natin ang mga ginagamit niya. So, medyo micro-intensive heroes like Chen, Saka medyo jungler. Yun nga. May Enchantress. Ang inisip ko threat dito, open si Enigma yung another hero yan. Pero, looking at the draft, please matter can go for the jungle draft at the but probably off lane. Leshra, brand new tawag dyan. Position 1 carry high pick. Pero Rubik mga kaibigan, nilabas ng Invasion Esports at ang sagot ng lane tayo. Alam mo, Drake, medyo mas sinabi yun talaga. Kasi si Rubik ngayon ang top 1 sa turnout ng lahat ng ginagamit na supports. In fact, kumbaga top 1 siyang pinipiling hero, most pick and most fans sa dalawang qualifiers sa Chinese at sa American. Rubik. Oo, yung Rubik. Yung Layo naman, sa mga buffs, siya yung isa sa mga supports na may lowest na win rate. Unique. Grabe. SF, Cop, ES, Lion, sobrang Pinoy yun. Kaya nga Sobrang Pinoy Dota yan. Pero tri-lane SF yan for sure. Kaya. Pero ito mga kaibigan, Invasion showing you that how 60.84 should be played going in with a Sand team and I believe that's 16-0. Medyo lugi yung lineup ng Rave team. But they're the first, meron silang Pero ang lugi sa kanila, walang pwedeng maror sa kanila. Ang maror, patay. Walang magpaparor. Kaya nga. Hindi naman pwedeng hindi bitaw yan eh. At sa bagay, may counter ko naman sila ng teacher tsaka Impale. Pero ang problema, dami yung burst ng Invasion. At saka maganda Rubik versus sa kanila, instant ka mananakaw yung X, panigwaro mananakaw yung Visual. Blink would be an asset for Rubik. At siguro, ewan ko kung makakanakaw ng ulti kung si Rubik kaya talaga nagpapesa si Rubik ngayon kasi more of early game intensity yung laro ngayon. So, ibig sabihin, karamihan ang pinipig for my skill. So ngayon, si Rubik, magpapesa talaga sa for skill.
palaban. At saka thinking na Ray dito obtaining a Shadow Fiend, medyo madaling i-punish yan kapag nag-overextend. I believe this would be a mid Shadow Fiend as offlane King of Play. So, madaling rotation to from invasion. Offlane King of Play? Oo. Kasi, ano nga namang carry less yan. Wala nga namang sa trade. Ginagawa yan, pero sa ganitong kasi scenario, ang katapat mo, katapat mo, Beastmaster, medyo mababa ang buhay. So, baka kumain ka ng bawal. Pero ako tingin ko mas okay kung try latest. Tingnan natin, bukas pa naman yung last week. Kasi ang problema ko kasi sa offlane na King of Play, walang secure. Sobrang low level nun. So, ang tagal pa niya magkaka-away. Para sa akin na medyo hindi, kailangan nila ng bursting win sa game na to. So, kailangan siya yung high level. Siya yung high level, kasi kung SF ang i-mint mo, magpa-farm lang dun. Tapos habang pag gumalaw na yung mga kalaban, kawawa ka na. Unless gusto mo ng early mecha. O, tingnan natin. Pero tingnan mo, mga ang raid dito. Banning Tinker last week. Kasi ito namang Invasion Esports. Gusto ko i-highlight yung pagtanggal ng Brute at saka ng Darkseer. Kasi ito yung pintas ko sa Pilipinas eh. I have studied yung drafts ng Chinese at saka American qualifiers. And they're obtaining lots of Darkseers, Tinkers, even Ancient Apparition. Pero sa lahat ng napanood ko sa MPGL Class A, Class S, sa PGF, tawag dito, Showmatch, at saka basta sa lahat, sa Corsair Cup, hindi man lang gumamit ng ng Darkseer ang mga Pilipinas. Pero Draw Ranger, Ganda. Trying to end the game early. Okay. Because may Leshrac eh. Oo, there's a Leshrac. they have much more capability early game than Brave. Pilipinas, Uy, Green Protector last pick. Okay, so Earthshaker offlane. waiting offlane Earthshaker mala Jessie Bash ito. Bakit dito ba tayo mag-iso? Hindi, sunod pa. Doon tayo. Nilipat naman na kami. So, nilipat tayo mga Tropa Whips. Yan, maraming salamat. Yan, saka Oregon. Wala na pa dito. Nice. Nobody told me. Na-surprise ako. Ako ba ako? Anong catch up with the game? Uy, okay, overlay. Prepare Alam mo for ba? battle. Hindi. Alam mo? Okay, so hello sa lahat ng nanonood online. This is Ryan at kasama ko si Benji. We're in the first game of the TI5 qualifiers. Nandito tayo. Isa sa mga favorite Pinoy team ng buong mundo. Yeah. Ang team from Korea. They're based in Korea right now. Team Ray. Ano mas ano yung Benji para? So far, nag-adjust na sila dito. Gusto ko yung mga pick-up sila dito. And tama nga parang sa note, right? SF safe lane being used by JD for very interesting. Kaso katapat nga niya. Si Beastmaster kasi how would it turn out of sabi ko sa'yo eh. Kasi ang problema mo kasi pag nilagay mo si SF sa mid, walang mangyayari sa kanila. Ang gagawin naman magpa-farm, hindi naman makakatulong eh. Ang kailangan nila is mag-roam yung Kunang Pain, gumawa siya ng mga things talaga. Kasi ganda naman naman. Kahit yung mga kaibigan pareho pa sila may pagkakita ng defensive panel. As as Earthshaker, this is an open Earthshaker. Let's see how would he perform versus a possible dual lane ni GB sa Throw Ranger and X. Talaga mali ako. Mali ako. Wala ako mali. Lagi alam ko sa kanyang something ng Malaysia. Hindi pala Lord Queensby o another Australian as The battle begins. Ganda ng part. Okay. So ito game na tayo mga kaibigan. The first game of the TI5 qualifiers raid against Invasion. At yan, napakilala ko naman na sila dito. This is actually an yun nga lang Gio dito. For mid! Nag-adjust sila. Oo, safely, Queen of Pain versus Aleshra. This match, hindi ko alam kung anong nasa isip naman na dito ng race kung bakit nila minito na siya. Pero may itong tagulin yan. Para sa akin medyo hindi maganda. Oo. At tignan mo kung gaano kalakas ang kumpiyansa nito ni Paris Six as Leshra. Not even getting lightning from the wind for the straight hit or usually, ang level 1 yan, ito kita kasi for harassment. Pero sabi niya, kaya-kaya kong papatan, kaya-kaya kong pagsakan ng Soulful Spanner. Ang siguro nasa isip lang talaga ng Real dito at sinisigurado nila na hindi mamamatay yung SF against Leshra. Hindi naman siya kayang patayin basta-basta. So, pwede niya sulitin tong lane na to. Pero para sa back Spain can actually,
get his levels early. Pero ang pinaka-susi dito, kailangan mag-rotate ng maganda yung support. Kaya Kasi hindi rin sila pwede mag-stay in sa baba kasi kung na-painted at mga sa baba, bababa rin yung level niya. Pero this is a questionable try-lane kasi si Treya, hindi naman to kilala bilang offensive try-lane. This is actually a very defensive hero. Sila yung nakakasahan na rin doon. Let's see how Ninja Boogie can actually oust Lex. Kasi so far, nakikita mo pa, kawawa si Jeyo, di man lang makalapit. Hindi naman siya ganun kakawawa. Hindi lang siya sobrang lamang, pero okay na yan. Not that bad. Buti na nga siya. Pero tingnan mo naman kanina, dalawang split earth yun ng walang setup, tumatama. So imagine, what if X-Think would actually rotate? Siya ang matupugo dito, in easy first blood. Ito nga lang, Rio, nakaabang. Pero para sa akin, maganda rin yung move nila, given na hindi talaga kayang patayin ni... Ay, naku, pero Naku po, ito na. magigano sila dito, mga kaibigan. Let's see. Kidlat, naku po, nice setup, pero wow! What a fissure from Rio Kasegawa. Nopi. What a gate. Ganda. Pero ngayon, napaisip tuloy dito ang Rave. Naisip nila siguro dito, naku po, medyo nasa delicates. Itong si Kuya Gio, yes, you have the battle. Pero hindi titigil ang invasion dyan. Kaya nga invasion ang pangalan yan. Mag-i-invade lang yun na mag-i-invade sa mid. And they know how 6.84 works. If you can defeat the mid lane hero, you will actually cripple the whole mid game. Then, yun nga yung parang ginawa ng Rave dito. Iniba nila yung meta in a sense. Kasi lahat nakadepende sa rotating mid lane. Pero ang ginawa nila, Farming mid. farming mid, yung rotator nila, nilagay nila sa baba. So, tignan mo yung Queen of Pain. Sobrang chill. Yung Queen of Pain. Yep. So, ang susi ngayon for Crazy is, anong gagawin mo once you get the item na makukuha mo after that early game phase? Kasi siya, pwede na siyang mag-rotate mamaya. Secure nila yung rotator nila, nagka-farm na maayos dito sa baba. Interesting pick up dito mga kaibigan. Ring of Basilius para kay Queen of Pain. Hindi uso yan. Usually, ang kinukuha niyan, ng talisman eh. Okay to So, mukhang Raid actually, creating something here na hindi natin nakikita. Doon sa... Utility tri-lane ang ginagawa nila dito. Actually, nilalaro yung ganitong type ng playstyle way before the Happy Feet days. Naalala natin si Little John. Gumagamit siya ng mga tri-lane Slargar, tri-lane na mga Clockwork na ginagawa dati. Pero ngayon, a tri-lane Queen of Pain being played by Rave. Medyo ibang klaseng playstyle. Let's see if this works. Pero mukhang sabi ng Invasion, wala silang pakialam. Where's the stacks? For, ito na nakahanda na to. This would be for the taking ni paring Lord Boons. And what Rio is doing is actually just roaming, securing this mid lane. Kung sakasakaling aabante si Slicks, tatama yung picture sa mukha niya. Pero hindi naman na kayang patayin yan eh. Ang ginagawa lang talaga ni Rio dito, hindi niya hinahayaan na makuha ng mid laner yung rune. Yes. Kaya nga, naku po, Slicks mga kaibigan, denied pero Lord Boons would actually walk in. Level 2, napakaliit-liit ng range ng Barrow Strike. Pero still secured by Invasion. So that's the problem. Dalawang support na nag-roam laban sa isang kawawang kwala. Hindi, pero sa baba nakukuha naman nila. Sa bagay, nasisecure Ganun naman yan eh. Kumbaga, sa'yo yung taas sa akin yung baba. Ay, ang maganda pa dito, at least si Rio nakaka-contest. Yung Rexar nga, hindi. Kaya nga wala Sabi niya, leaning na lang daw siya muna dito. Pero nakita niya ata si Cass. Where is the... sa KS na lang daw, inagawan siya dito ng clips. Level 3, living armor. Ang ganda ng game plan dito ng Rave. Distributing that gold and XP. Actually giving them lots of skills to master man maya-maya. Alam mo, napakahalaga kay Treant ng level sa living armor niya eh. Alam mo kung ba't niya ginawa yan? Kasi, ang gusto nga nila farming mid eh. So, given na farming mid ang target mo, you have to protect your mid no matter what. The more na mag-rotate sila dyan at maprotektahan niya ng trend, okay yan for raid. At parang ginagawa ng raid dito is a very safe type of gameplay in which ingat lang tayo, farm lang tayo. Pag hindi nyo kami napatay, lamang kami kasi nasa mas magandang posisyon kami. SF namin nakaka-farm, Queen of Pain namin nakaka-farm, ES namin hindi naman kailangan mag-farm. Kayo, yung draw ranger nyo lang nakaka-farm. Leshrac nakaka-farm, pero at the end of the day, late game versus late game, SF mas malakas kesa sa Leshrac. Tignan natin, pero alam mo, Trike, as it turns out, Leshrac can actually pull teams, kahit na magic lang ang gamit dito. Pero ang problema kasi dito, na ang pinakakinaiba dito sa game na to, if SF goes for Mecha, yun tapos ang Leshrac bibili ng Bloodstone, medyo iba kaagad ang pwedeng gawin ng Mythic dito. Can go for that togetherness. yung Mecha, pagbili niya ng yung Bloodstone, pagbili niya, Soul Ring, tagal pa nun. tagal pa nun eh. Yung Mecha, pag nabili niya, pwede na sila magsama-sama. Kaya nga. Imposible naman mag-Mecha yung Leshrac, no? Ito matatawa ako, Trike, pag bumuo ng Ring of Aquila tong si Jardel, si Chrissy. Tingnan mo, Hindi imposible. Kaya yan ang mas use. Kasi ibig sabihin niyan, may gameplay din yung raid. Kung talagang malupit yung raid mag-Mecha sila, lipat SF sa baba, on Basilius, push. Kaya nga. Sobrang
Rio, meron siyang branch na dalawa. So, pwedeng mag-meka. Oo. Pwedeng mag-meka. And I believe medyo alanganin din ng Euless dito sa sa laban. Kasi may Sun King pwedeng talunin sa setup. Saka hindi siya pwedeng mag-late game item dyan. Going up against Draw Ranger and he needs to get, kumbaga, Diba? na something na pwede na lumaban agad. Oo. Huwag mo nang patagalin. Yep, that's 6.84 for you, mga tropa. Si NG, when ready daw. Konting pause lamang na DC ang invasion dito. At mangyayari ba ang invasion ng invasion versus Raid? O baka naman sabihin ng Raid, tutuloy-tuloyin namin ang aming winning streak. And our winning streak is real. Yun ang mangyayari. Abangan natin mga kaibigan. Remember, this is the TI5 Southeast Asian Qualifiers Raid versus Invasion. Unang laro pa lang po ito. This is best of 2. We're just vying for score sparring trike. Kaya hindi naman to kumbaga be all and all ng Remember na may 4 na araw pa magbubuno-buno ito. I believe the playoffs would be at Sunday or Monday. Either or. Ayan. Ayun, Sunday ang ating playoffs. Hopefully we get there. Total, meron naman tayong 3 teams Tayo yata pinakamaraming bansa dito. Actually, totoo. Kaya sa Korea, 2. Hot 6 at saka Phoenix. I think sa Malaysia, 2 din. Isang Thailand. Isang Thailand. Tayo na pinakamarami. So I like what Jay is doing right now. Going for the farming approach lang dito. Wala siyang balak patayin. Kung mapapansin mo, hindi siya forward, ingat lang talaga siya. Waiting for the right moment. Kung papatayin man nila, is kailangan niya ng support. Kaya, and take note this is Leshrac we're talking about, pero the respect na alam niya na may Earthshaker looming around or even a Lion, kaya hindi siya umahabante. Supposedly, sa mga ganitong klaseng matchup, right, itong si Leshrac bumibida to. Yan ang tinatawag na establish the fear. Oo, In-establish ni Rio na lagi siya nasa likod ni Jeyo Ngayon, kahit nawawala lang si Rio sa mapa, ang team ni Leshrac, nandun na siya sa likod ni Jeyo. And remember, this is already 5 minutes in, wasak na po yung ward, nag-expire na. Yung dito yung aggressive ward from Invasion. Now, they are literally clueless where Earthshaker is. Pero ito ngayon, Earthshaker is seen on the top lane. Let's see kung anong reaction nila. Ang galing! Yan ang gusto ko dito. Raid, mga kaibigan, medyo nauutakan ng konti. Now, once nakita niyo si ES sa mapa, si Jeyo naman, umatras, para niya na mag-ingat sa, Jeyo, killing snakes, mga kaibigan, hindi ko mag-follow sa pero hindi pa. Yung third skill Double kill! Yun ang lamang ng boots. Remember, dahil ropang invasion, wala silang boots sa mga support. Pero grabe si Jeyo, napatama niya yun. Dulong-dulo yun. Dulong-dulo ng Dion. Kanang-kana, mga kaibigan, baktang-bata. Pero ang napansin ng lahat doon, ang nagpanalo talaga sa laban na yun is yung Trend Protector. Naprotektahan niya yung Lion, kaya nakabitaw pa siya ng skill. That would have been a sure kill for Team Invasion to Invasion na Pilipinas. Pero tingnan natin, Flix, wala siyang sagot dito. Outranged. Ito ni paring SF. But anyway, Jeyo dito, on the roll right now. Medyo chill siya, no? Take mo, this is an SF versus Leshrac lane. Pero sabi nga natin, theory crafting is just 50%. Execution pa rin, paring strike. Totoo yan, pero ito sa ngayon, nakatrend na siya mga kaibigan. And now with the raid ban, let's see. Oops, dilay-bot. Ito shoutout sa Haunted Unusual Great Fan mo, the long name people. Wala, ang haba naman ng pangalan. Legit na pangalan niya nung Sariling sikap si Jeyo. Kaya nga, nobody's talking for you. Yun yung pinaka-kinaiba nitong NSF mid nila yung pressure napunta sa support ng Invasion na kailangan namin patayin itong Lopez. Hindi naman, napakasarap ng buhay sa baba. Napakasarap ng buhay sa baba ng Queen. Wala nang iniintindi. At ngayon, dahil sa ginawa niya ng rotational play, I think pwede nilang kanain din itong si Beastmaster hindi. Shapan dito just stacking this one. Ano ba malaking bagay pag nanakaw? Pero hindi nila mananakaw. Yun ang problema. Pero maganda, may XPC ka. Kaya nga, NB mga kaibigan umikot dito can actually go for Shatan right now. Support, easy. Siga, patay ka agad dyan. Denman po si mga kaibigan. Dumating si Extinct pero wala lang. Grabe, itong kakami ng nila. Ang sarap mga kaibigan. Pero na Extinct. On the backlines, this can look bad. This looks bad for a raid. Sumama na. Oh, baba! Patay pa siya tapos sa head! Bakit ito doon? At never for me to from Invasion is actually doing it. Nakakatawa si Jeyo dito. There was lightning that leading armor at the beginning. Okay, guys, mga kaibigan. Radiant's top tower
tumama yung na yun. That would have been a kill for invasion. Ang actually, it's a nice move by Reed na tinry talaga nilang kunin yun. Pero I felt na parang hindi nila dapat masyadong tinry. Kaya nga, medyo ano din yun eh, medyo problema sa inyo. Sa Gyrocopter. Pero nilang invasion, the buyback, plus the EP, and the initial backup, kung sila pinapakita na sobrang importante na itong Nung start, hindi natin sumasakasakay ng ibigay. Dahil sa lupang turnaround for invasion, medyo lumamang sila doon. Pero, for me, Reed is still at advantage kasi naiwan naman yung sa taas. Kaya nga, looking at the network, parang Fat James is at 4,200. Samantalang kasunod niya, medyo malarap 6 dito. Siya from 3.8. Wow, looking at the power of Jail's Shadow King. Medyo nangungulila ata ang invasion. Dire's bottom tower is JC dito under mag-isa. attack. Ang gagawin. Oops, medyo nasa-critical ako dito na po yung Tori dito. And wow, exact safety we're talking about. Sa kan, meron na siyang ulti dito. He can go for the roar. Pero where's the follow-up? Medyo wala rin ata agad siguro rin kung gusto pa. Meron na siyang Mask of Madness. Meron na ba? Meron ng moves. Nice one. Ito, medyo naiiwan na Rio dito. Now with an arcing moves, I think followed up by Smothering dito. Hindi na niya rush or like the main place. Hindi na kailangan rush na yung dagger dito. Mga piso-piso lang, okay na mga talikod. Kaya ngayon, remember yung long range fusion, hindi na naluma yung strike eh. Nakita mo naman kanina, ito sa double kill, so what you wonder to 200 range, 2,000 range, I mean, na 8B. At ito mga kaibigan, Jayo continuously farming in the mid lane. Now, going for the mecha, like what I said earlier. Now with the mecha, plus the Basilius dito sa baba, pag tumulak sila dito, medyo makuy. Bigat-bigat ako po, medyo masarap-sarap to para kayo. Gusto na karoon ng pa. Kaya nga, ano to, kasi yung sinabi ko para po eh, na kailangan nilang mag-adjust, tapos kailangan nilang mapanatili yung comfort nila dito despite them. Actually, hindi tingnan mo, parang Fred, di ba medyo obstruction sila eh. Especially dito, very smart going for the 2.84 standard graph. Eh, sila naman dito, dinadahan nila sa execution talaga. Kasi ang maganda dito, they're playing their identity. Nilalaro pa rin nila kung ano yung place na nila, pero ina-difference ko yun na ngayon. So, tingnan natin kung gagana to. Now, bote ko mga kaibigan. Tingnan pa rin natin. Kapag pa mga kapatid na to, live team, Para sa sabi ba? For me, ang ganda ng ikot nila dito. Pero bata ko! Ano natin mag-video nila? Okay! Oh, pero siguro sa mga nila. Goodbye! At ito na si Greedy, yun at sa P.E.R. kung sa napatapos kami dito. Pero sobrang bilis ng reaction ng Reed, knowing na pinalibutan na si Jayo doon. Nice move by Jayo. Isipin mo ha, parang ito, at saka ito. At nakapagpunta ko yung napuntahan dito eh. Tapos nung kasi napuntahan, perfect pa siya. At napanigiran sa apat yun na sabi niya, wala na Jayo na napanigiran ka na namin. Pero nangyari, bumuro ng mga tala na hindi. Pero kahit pa paano, nag-routine siya, yun yung pinakamaganda. Kapag hindi siya namatay ng walang And then, kung sumalit wala na yung pakatakapin ko. Namamatay si Kakto ito. Bakit? Ang ganda ng itawa na magkapit ng partner ay like the way na Tempo is doing for Team Raid. Kasi kahit pa paano, hindi pinapakita nila na they're always one step ahead. Medyo napupwesto sa sila ng army. Na masyadong tiwala, ano? Pero ano, for me, Greedy will win this game for Raid. Kaya, tingnan natin pa malapit sa kanyang Orchid. This is an Orchid definitely. Casual ring of Basilius ang palang gusto niya dito. And that is actually controlling the free point right now. Actually, yung ginagawa ngayon ng Raid, for me, is a game changer in itself. Putting the utility hero on the off lane, making sure na he gets the level despite him being in the try lane. Tapos kukuha siya ng isang item na kumbaga destructive in the mid-game, which is the Malevolent. Saka yung Dignizy, tingnan mo, on top of the Ujin, 5,780. Eh sa laro ngayon, pare, ano mang mas may impact? Draw Ranger ako na-pick. Kaya nga, this is a mid-game oriented meta. Therefore, enough to yung mga kaibigan mo pitiling house mamaya. At ngayon, Drop Ranger tapos upang Mask of Madness and then just a casual blade. I mean, okay yan eh. Pero iba talaga yung Iba pala talaga yung ngayon. iba talaga yung impact ng Kings ngayon sa meta na to. You need an Agi para kumbaga for security reasons. Pero hindi ka na mag-base talaga doon. Hindi na ngayon yung parang katulad dati na parang pagdating ng lag. Ngayon, medyo pwede-pwede na kami. Pero back in na yung drive eh. Nung iba sa amin 3, parang 5 or 30 minutes lang and below ang tinagal. Which means lesser rental ng venue for the organization. Oo, di ba? Medyo makakatipid tayo dyan. Pero nga pala gusto ko pasalamat natin sa mga maraming salamat sa Monster Energy Drink at saka sa secretshop.ph ganyan yung organization niya. Pero, yan na. Yan dito. Sumapahan ako! Pagkita ko yung link dagger! Pinagin ko kayo! What the fuck? Sino ba ba? Sino ba ba? Sino ba ba? Sino ba ba? What the
second wave yun for Team Ray. After nang tumatay sa taas, diretso sa trabaho. Grabe, ito yung tinatawag na bagong scrap. Hirap natin ang Ito nila yung laro ngayon mga kaibigan. And with yung mahiwagang pecha, yung Nutrient Protector, not even the towers are unsafe. Lagi hindi lang yan. Tignan mo yun. sobrang ganda ng ginawa niya na if wala na naman yung trend kung hindi naka-fisher, that's a different story. Ito mga kaibigan. That's yun. Pero sa baba mga kaibigan, mukhang mamamatay si KG for the first time. Killing spree na dito. And so far, the Draw Ranger is the one making the place for invasion. Kaya nga, and this is what we had eventual SNY, I believe, kasi tininay na lang po ang story, very smart. From invasion, mukhang malakas ang pushing power ng Raid. Ang kailangan gawin ng Raid dito is to make sure na hindi makapag-BKB agad yung Draw Ranger kasi once he gets that, it's a different story in itself dito sa laban na to. Sa tingnan natin, may nag-pushing coming in from invasion. Namumuli. 3 heroes sa gitna. Okay, mga nakatabi na. Labi na lang, Rio, mga kaibigan, with the fissure, canceling the advancement of invasion. Kaya mga That boy is para sa kanya. Puro pinagood combo, actually. Yung invasion na walang OG yung trend. Wala. No, meron, hindi lang Hindi niya OG. ginamit. Oo. Dapat in-OG na niya yun. Kasi ang problema din naman, I think, Nagro-rotion. yung masama ito mga kaibigan, dalawang baboy na mukhang coyote, ang umapangas sa Roshan. So ito naman, space. Ang sunod kasi yung pag-enter ni Lord Boots is stunning only one. That actually dictated invasion to actually move in, pero meron pang cancel meron silang fissure, meron silang hex, there was an impale, and Jero moving here could have actually been a rampage. Could have actually been a triple kill. Alam mo, ang masasabi ko doon, ito is cast hold. Doon sa ano na yun, dapat talaga yan medyo, para sa akin, in-OG na niya dapat yun. Oh, medyo abot naman sana ng Pero okay lang naman yan, hindi naman sobrang ano eh. Kumbaga, maganda naman. Hindi naman kasobrang crucial siya. Radiant's bottom tower. Pero let's see, so far kasi ang pinakamalaking advantage is, wala pang nababasag na tower ng ano. Pero kakasabi ko lang, Kakasabi ko lang. Caster's Curse, mga kaibigan. Tower is At marami pa maganda yung pushing powers ng ng invasion. Remember, Draw Ranger to, may mga baboy, at meron pang Leshrac. Kailangan dito, ang pinakasusi talaga dito, keys to the game, gaya na sinabi ko early kanina, before the pre-game, yung the boogie. Kailangan niyang mag-guess talaga yung Draw Ranger bago siya makakas sa BKB. Kasi sa takbo ng laban na to, it's inevitable na he will get a BKB after 20 to 25 minutes. So if you're team race, kailangan mo makasipin ng daggers para sa Lion, para at least may chance ka na hindi mapabigay dito. Kaya nga, pero tignan natin to, when they start this tier 2, mukhang wala silang rotation na ginagawa. This is tier 1 versus a tier 2 at mukhang sa invasion mapupunta ata Medyo magandang kumitaw gawin. yung raid eh. Ito mga kaibigan, mid-lane, delikado dito yung SF. Kaya tignan natin, mga kaibigan, dito nakahuli si Jerry dito. Hindi pa nakapag-met, pero okay lang yan. Sige, low HP sa banda na kumahaba ang invasion. Paano si Casey? Pero medyo huli ang lahat. Samantalang space created for paring Chibi. Pero napansin ko sobrang high octane ng laban na to. Grabe yung mga tipihan. Sobrang bilis na mga back-upan. And showing that this is another level of Dota, no? Yung level na to. Rotation Dota, parang every part of the map has an action. Walang, kumbaga walang tapon sa bawat lane eh. We're looking at Ayun na, yun yung sinasabi ko. Mga 20 minutes BKB, baka mas maaga pa, 18 minutes pa lang BKB na to. And that's the biggest problem mga kaibigan for Rave in this game. Saan manggagaling yung damage output mo? Now that SF bought a mecha, wala ka pang right click damage, Yeah, King of Pain is skill type, at ang pry lane mo is Earth Shaker. So ang kailangan mo lang talaga magawa dito is to make sure na hindi makapag ng BKB yung Draw Ranger dahil pag naipasok na yung BKB, takbo ka na sir. Pero ano mo, ang difference naman ng raid dito is yung OG tumatago sa BKB. So kailangan lang hintayin na gumamit muna ng BKB para hindi makancel yung OG. Plus, itong sigaw ni Tracy, itong Sonic Wave, tumatagos din sa BKB. So yun, Para nakakaganin. Hindi, kahit hindi nakakaganin gusto dyan. Sorry. Kaya medyo, yun ang parang nakikita parang sliver of a chance ng Team Rave dito. Pero anyway, Pero ang pinakamalaking problema dito yung Sun King. Ang ganda ng mga ginagawa ng Sun King ngayon eh. Lord Boss already has his blink. So ngayon, on the pressure ang invasion. Lagi lang silang abante ng abante. Si Rio ba naka-dagger na? Wala pa ata. Ay, meron na yun sa wakas mga kaibigan. Medyo maganda para sa Kailangan hindi mo na sila pumalag hanggat may ages pa. So ngayon, ang score mga tropa pips ay 10 to 6 in favor. Pero ano sobrang bilis umikot ng game na to Kanina lamang yung ano eh. Oh, tignan mo naman. Isang Rosan lang, isang maling teamfight sa gitna, isang Rosan bawi agad. Kaya nga. And mga kaibigan, only 1k XP ang kalamangan ng Rainbow. So that's like 200 XP. Maliit lang yun eh. So they're already at what? Levels 13, 12. Lagpas na sila ng 10 karamihan.
So ngayon, ang pinakakailangan ng Invasion dito, kung gusto nilang manalo, is kailangan nilang ma-oust yung Rave pagdating sa item choices. So ito, very smart from parang Chibay to get a BKB at mo lamang tapos na nga ito na nga, dala-dala na niya lahat, pati meron ng extra TP scroll yan. And now, a smoke gun coming in from Invasion. Tingnan natin, magkakaamuyan ba? Ninja Boogie dito, Invid! This could be a game changer! Kung mahabati si Boogie dito, pwede siya makapag-break. Hindi mo rin masabi pare, dalawa lang sila dyan eh. Oo nga eh. Dyan, this looks bad pa nga for ano eh. Team Rave eh. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pero meron sila mga TP dito, looking at it, meron niya sila. Kailangan nandyan sila. Kailangan nandyan yung pulang pin. So far, playing the hard carry Number 1, oo. pero at some point, hindi pwedeng ganyan. Kailangan niyang tumulong. Pero yun nga lang, si Pat, mga kaibigan, si Tulfo po ay nasa building ngayon. Dito ang kita nila yung rotation dito, Jeyo actually moving in and now what a smart. Oh, nice item by Jeyo. Going for that dagger. Oo nga. Maganda yun. Mapapalo ka niya agad yung Earthshaker. Kaya nga. This can be an Echo Reken combo. Ang ina-expect natin if ever this goes right for Team Rave. And remember, this is a battle of core placement. Sun King dito versus Earthshaker. Paunahan ng initiation. Actually, respect initiation nga ata ang mangyayari. O, tingnan natin. I think Rave will wait. Pero kung sabi nga, wala nang hintay mga kaibigan nila. Buwanan yun just to level the field, I guess. Para matakot ng auto. Pero hindi, walang pakailan. Magkailangan dito. Chinipoy pa ng pecha just to save this tower. Hindi, importante yun eh. Kasi pinatiti mo yung mga kakampi mo, you have to hold it. Kung hindi mo yung hold yan, hindi ka mag-force ng fight, wala rin mangyayari. Katulad yan, hindi na force yung fight. Sino na nalugi? Nalugi dito Rave kasi nag-TP yung mga lahat ng carries nila. Wasted time para sa Team Rave dito. Nice move by Invasion for patras nila. Gandang decision nila na yun. Kaya nga, Trek, at ngayon, Invasion can actually conquer this jungle. Very easy for them. Another gold and a gold earning para sa kanila. And Nice this is move for by Invasion not forcing the issue. Pero if you're Rave, I believe na feeling ko sila na dapat yung nasa dito. Tama, the time is now na to para sa Rave. Kasi ito na yung moment mo. Ito naman yung atin lang ito. Very mid-game oriented. While Invasion is actually has a bank on the late game. Oo, tama. So, let's rock na tingnan mo. Crucial yun eh. Wala pa yung... Ayun yung sinasabi ko. Medyo matagal pa magkakasama. Kaya... Malambot pa yan eh. Wala nang sulit. It is Naked Soul Booster plus yung dalawang... Ito, kulad lang yan eh. Tama yan kasi kailangan niya HP eh. Oo, kailangan ng mana. So, ayun, tingnan natin kung paano discard nila dito. Pero ang magandang nangyayari dito for Team Rave is yung mga heroes nila, malakas ang loob na kumain ng dalawang lanes. Unlike sa Invasion, walang mobility heroes nila. Kaya nga. So, kailangan talaga nilang mag-ingat dito. Kaya ng ginagawa nila ngayon. For Protect 1 talaga gagawin nila dito. Ngayon, Shatan, no Blip chose to get Mechanist. So, mukhang tatapatan nila 5 sa 5 ata ang laban dito mamaya. Pero kung limahan lang ang labanan dyan, as long as mahuli mo yung Draw Ranger, seryo talaga, mahuli yung Draw Ranger. Oo. Panalo dito rin. Mas malakas ang firepower ng Rave eh. So far, so good para sa kanya. Meron silang Requiem, meron silang Sigaw, meron silang Finger. Sabihin natin single target yan, pero malaki pa rin yung nagagawa niyan. Meron silang Echo Slam, of course, yung lahat ng skill ni EA. Kailangan nila mapa-11 seryo. Kailangan nila mapa-11 seryo. Sobrang ibang ano yun. Sobrang game changer yan pag nag-level 11 seryo. Pero ako naman doon, kahit naman hindi yung damage eh. Ang Kasi ganda ng rotation ng Raid dito, they're on the top lane, ready to push for the tower. Habang ang Invasion, naghahanap. Oo, naghahanap ng magagawa mga kaibigan. So, ito yung inaibahan ng XP ng Raid eh. Now, they're in the top lane, they're going for that objective on getting that second tower. Habang ang Invasion, wala, naghahanap lang ng malalaglag na bayabas. medyo gusto nila talaga kasi makapatay dito. Invention dito, working towards, white. Since they have all the... Radiant structures are fortified. Radiant's middle tower has fallen. Push atras, push atras. From Invasion. And also, Shakan is ready to throw his primal, or not to mention, Mech is now up and running. May BKB pa yung Draw Ranger dito. I believe this is not a Manta style per se, but a Skadi, as Manta yan. Kasi kailangan mong magbanta kasi pagkatapos hindi kasi pag BKB mo, i-OG ka. Pag OG mo, magmamanta ka. At saka pwede din niyang takasan yung pwede din niyang takasan yung Orchid Malevolence dito. Pero mainly for ano yun, for OG. Oo. Talagang, Parang wala din siya sa OG takasan. talaga manta talaga kaya papakontra din. Pero kung sinagad-sagad dito ni Chido, pwede niya itong Skadi and Rave, since their Jeyo went for more utility-based Parang hindi nga, okay din. Pero ang importante dito for Jeyo is kailangan ng mabitaw na maganda. Okay lang naman yung ganyang build eh. Basta as long as mabitaw mo yung Rekem nang nasa gitna talaga ng epic
epicenter Kaya nga. ng ano. So hindi ka tuloy ng dati trike na ang ginagawa Yul, sabi niya hindi dadaan ko na sa Hindi siya pwede mag-Yul. kaya nga, di talaga siya pwede mag-use. Abangan lang siya nito. Hindi, tsaka hindi yun. Once mag-Yul siya, para sa nagsayang ng pera, doon Kaya- para ng sama ng movement yun. Hindi naman yun ang kailangan nila eh. 5v5 bakbakan ang inaay ng raid dito. Tama ka dyan, trike. Once makompleto nila yung BKBs dito, kapasok. Yun naman si Crazy, mag-BKB din. Abangers na yan. Pero anyway, pero dito, wala lang. Isang pala yun. First half para kay Rio dito. BKB. Mag-BKB din sila. I think muna. Tapos na, Kasi oo. Crazy muna. Oo. Iniintay lang nila mag-BKB sila, tapos magsasama-sama yun. So parang nag-ano dito ang feeling ko sa raid, medyo alam na nila na kayang-kaya na ng invasion kung sakasakaling di pa sila at least makapatay ng mapugo nila man lang itong invasion. Kasi, tignan mo, no Aghanim Scepter for Queen of Pain, this is a very different Queen of Pain. He went for a straight BKB. Minsan yung usual kasi nito, di ba, parang straight nag-Aghanim Scepter na para makapag-spam. Hindi, pero kailangan mo talagang Kaya mag-BKB. nga, oo. Bakit ka mo? Once ma-silence ka ng Draw Ranger, anong gagawin mo sa clash? Nga nga. Oo, sige, pagpaligid mo naman mag-Aghanim ka. Pero, ang raid kasi, wala sila dun sa point na sila yung kailangan, hindi sila pwede maunahan. Kaya nga. Once maunahan sila, may ma-silence na isa, Durog durog sila. patay agad eh. Kasi Oo. once maror, so ang pinaka-objective ng kumbaga, parang ang ginawa nila dito, espada laban sa espada, hindi lang espada laban sa shield. Kaya nga. Pero ito tingnan natin, shotgun dito, alam natin na ang roar tumatagos sa BKB. Kaya medyo mas, Hindi, pero hindi questionable yun. Kasi ganito lang yan. If you're Queen of Pain, wala namang BKB yung si Shatan eh. So ang objective mo, Ma-first ka agad. BKB, go in, silence si Shatan, follow up by Lion, nakadagol na rin, follow up by ES, malakas ang loob nila pumasok kasi lahat lahat na sila meron. lahat ng disable nila, makakasunod. Oo nga. And take note, dalawang BKB to para sa raid, samantalang isa lang ang naka-BKB. Para sa invasion. Imagine mo pag pumasok blinking Queen of Pain na naka-BKB. Bakit ka matatakot na ES ang nasa likod mo? Kaya nga. Kaya ngayon mga kaibigan, mukhang balagbugan na to. This can be a 5v5 rodeo nightmare. Para sa parehong teams. Kung sakasakali, unahan na to, no? Unahan na. Hindi, ang pinakamaganda nangyari sa raid dito, yung invasion, takot na takot. Kita mo, lagi na sila nasa gubat. Palabas-labas lang minsan. Samantalang yung raid, Queen of Pain on the top lane, farming very well. Tuloy-tuloy yung gold nila. Pero ang pinaka-delikado naman dito for raid is ang raid nagpa-farm. Oo. Ang invasion naghanap ng break. Yeah. So pagka napakat nila yung break na yun, tapos nila. Ang una yung break na sinasabi ko. Second Roshan mga kaibigan, objective confirmed para sa invasion. So wala silang pakialam kung umaabante ang raid. Actually, ang Roshan fight is more favorable para sa invasion kasi doon walang creeps. Lesser Baka pumasok, wala lang. Nangasar lang haste rune para kay Jeo. So kung sakasakali, pwedeng ma-outperform niyang invasion. Kaya niyang habulin kahit sino. Itong fight na to pwede mag-dictate ng buong laban na to. Abangan natin, tingnan natin ito parang sa split ng kidnap lang o buunin Bloodstorm. Ang lakas ng dot ng dalawang carries nila, ang lakas ng dot ng dalawang carries nila, pero naka-BBB. Pero ito na nila, buti na lang na G. Ang galing ng Metrop doon. Kung sakasakali, alam mo, pwedeng mamatay nga si Six doon eh. Pero alam mo, nakabang yung Pwede na siya nagigibirikan doon eh. Oo. Uy, naku, delikado to. Jerry! Epicenter! Pero lutaksak mga kaibigan abang buti pa dahil pagkagawa kay Eddie Osmond. This is good for the street of OG! Stopping Shatan! Pero napatay siya dito. Pero ang problema, patay mga kaibigan dito yung SS. Pero Hindi na po lang kasi may bot. mga kaibigan, this can be a kill for KG. Tingnan natin kung mangyayari sa top right. Stopping Slicks! Medyo miscommunication yata doon coming in from Team Rave. I think hindi dapat nag-blink out doon. Pero Dire's top tower is under attack. Nakakailangan bitawan which is the Draw Ranger Oo, tanggal right ka agad. after the BKB. So, eliminated. wala talagang nangyari. So, ibig sabihin, if you have a Lion like that, ang pinakamangyari lang talaga dyan is during the whole BKB time, nun lang makakabitaw si Oo. Draw Ranger. So, if you're Team Invasion, kailangan mo protektahan yung Draw Ranger. Buti na lang kamo, sila yung nauna. Kaya nga, at saka big props din para kay Cass kasi ang ganda ng screen niya dun eh. Shatan was actually caught and the invasion was forced to go back. Kahit maganda yung follow-up sana nila for Lord Boone, kaso na-burst siya kaagad. Epicenter, yes, was used. Pero ang problema, pag wala nga tao Pero doon, Gogdo ka. si Lord Boons dun sumupot din eh. Oo, kaya Bakit nga. kanyo? Oh, eto, nahuli ko na mga kapatid. Eh, ang problema. Siya lang naman yung may blink eh. Oo, at saka merong merong living armor. Saka siya lang yung may blink. Oo. Akala niya, mapapalo-upan siya ng maganda. Kaya nga. Eh, ang problema, yung nag niya, Naglakad, isa oo. may BKB, isa Trend Protector. Kaya nga. Eh, di ang nangyari tuloy, kamote yung nangyari sa kanya. Pero ito mga kaibigan, invasion going in for Roshan. Very smart kaming sa kanila. Sabi nila, wala kaming pakialam kung ganun ang gawin ninyo. Rave dito needs to smell this one. Smell what the rest of the is cooking. Kasi pag binigyan nila itong objective na to, lalo lang lumalawig ang kayamanan ng invasion. Looking at it, tingnan mo naman, 3k net worth advantage para sa Rave. Yun yung problema na sinasabi ko kanina na hindi pwedeng gawin ng Rave eh. Yung maging kampante at bumitaw sa
sa pedal ng gas. Kaya nga. Dapat to tuloy-tuloy yung momentum nila eh. This is now a momentum-based Dota. Hindi na to yung katulad ng dati na comeback mechanic is real. Hindi, tsaka sobrang importante ng Roshan. Hindi yan basta-basta binibigay dapat. There has to be at least a ward in the Roshan pit. At hindi pwedeng magro-Roshan sila ng walang contest. Lalo na kung lamang ka. Kaya nga, at ngayon tingnan mo mga kaibigan, Slix ito would get the Aegis. At ngayon iba na kasi talagang meta. Usually the mid hero is getting the Aegis. Hindi na yung parang pinaka-carry. Kasi iba talaga ang utility na binibigay eh. Pag namatay itong si parang marami kasi nagkatanong sa akin sa chat. Bakit pwede yung kibat binibigay kay Storm, binibigay kay Lesh, yung Aegis? Kasi ang hindi nakakalimutan nila na kapag nabuhay ka ulit, hindi lang yung HP mo yung puno, pati yung mana mo. So kumbaga makakapag times 2 siya ng lahat ng pwedeng ika sa buong mundo, di ba? So alam mo, ang napansin ko dito na pinaka-importante for Team Rave, no? Although nabibigay nila yung Aegis, pero ang problema kasi sa ganitong takbo ng laro, sila yung magiging defensive end habang nasa kabila yung Aegis. Kaya nga, and take note mga kaibigan, hanggat merong Pechay, hindi masisira ang core. Tika mo, tier 1 mga kaibigan, still alive and kicking, parang hindi siya nasugatan kanina. Take note, kanina pawasak na yun, di ba? Na-defend lang to kanina ng Rave, back in, Pero ang maganda lang siguro, let's see the net worth, I think lamang na lamang dito ang Rave in terms of net worth. 3,000, yes, it's just a 3,000 difference, pero ang maganda kasi dito is yung lahat ng pera napupunta dun sa pinakamay kailangan eh. Kaya nga. Pero mga carry. Pero tingnan mo ngayon sa net worth per se, kada isang hero dito, si paring Chibay ang nangunguna. Fortification would be used, parang pang-asala to samantalang. Hindi sila makakapwesto. Uy, tutuloy yung Rave. Kaya nga mo, kaya na pumersa dito. Remember, Rio is Invis. Meron siyang 4-stop dito. NB, merong Blink Dagger. So, maunahan lang talaga niya. Itong si Chibay at napanganga siya. Luluhod ang mga tao nito. Remember, this is just 1.5. Uy, pero ang ganda rin ng ginagawa ng Draw Ranger dito. Tutuloy niya dito sa taas. Tingnan natin. May mga tipis ba? Meron mga tipis. May mga tipis sila, pero dalawa pa nga. Dalawa pa kay Cass. Pero ito, sabi ng Rave, wala silang pakialam talaga. Push na lang daw. Hindi, kasi kailangan talaga nilang umabante. Draw Ranger kalaban nila. Kaya nga. Tsaka at this point, sobrang lamang nila. May 2 BKB sila. Ang dami ng disable. Oh! Mga Lord Bulls catching Jaya dito. Another follow-up stun. Pero boy, back. Easy go! What an echo by Rio! Huli yung dalawa! Pero ang problema, buhay ang dalawang carries. Chibay pumapalag. Ito na si Micros, walang mana. Wala siyang pang-palag dito. Walang pang-blink. Meron pang-blink pero wala siyang pang-follow-up. Now, Slix. And Chibay dito, scaring the hell out of Rave after Jayo's death. Sobrang nautakan ng Rave yung invasion dun. Nag-buyout yung Beastmaster, bye-bye. So, wasted buyback para sa Beastmaster. Once nakita nila na nag-buyback yung Beastmaster, atras agad sila eh. At saka I believe gumamit ng nanakaw ata ni Rubik yung OG kasi nakita ko na naplagyan ng pulupot si paring Jayo. Hindi, ang pinakamagandang execution doon. At medyo, alam mo kanina pa pinapahamak ni Lord Boon si Invasion eh. Oo nga. Yung lagi siyang pumapasok ng medyo alanganin eh. Parang nangyayari tuloy, siya yung nagsiset up para kay Rio. Kaya nga. Siyempre, kailangan siya follow-upan. Pag nagdikitan lahat, edi yun, sumabog yung katawan ng mga Malaysian doon. Medyo alanganin. Naglalakad din lang ang ang Invasion except for Slix na merong Blink Dagger. Pero kung ako sa kanila, si Shatan ang bigyan nila ng Blink eh. Pero point booster na lang daw muna. This is an Aghanim Scepter. Pero ang maganda kasi dito, para silang nasa trap ni Rave eh. Oo. Pag pinasok mo si Jayo, which is the bait naman talaga, kasi yes the Mecha, yes the BKB, definitely, maipapasok mo yung wave at echo ng sobrang dali. At yun yung ginagawa ng Rave ngayon. Si Jayo, nagpapakapogi, tapos sabay, pag gino siya, edi counter gold ng ES at saka ng Queen of Pain, sa pool kayo lahat. At saka maganda rin yung maganda rin kasi yung parang yung kit ng Rave dito. Kahit sabihin mo mauna ang invasion, tandaan natin na ang OG mas maganda kapag nakapag-BKB na yung kalaban. Tandaan natin na mas maganda yung defensive utility ng Fissure. Kaya kahit anong mangyari mga kaibigan, as long as hindi mahuli yung mga major stuns ng Rave, yung major disables nila, makaka-right click. Ito na naman naka-bait na naman sila. Jayo mga kaibigan, nandito sa baba, this is a bait. Rio on the backlines, pero ang problema, I don't think enough na si Rio lang ang backline. Oh! Nopi! What a blink mga kaibigan! He smelled that from a mile away. At si Lord Boons, nagmukhang bata. Grabe ang lupit ni Jayo dito. Jayo. Naalala ko yung kabataan ko doon. Parang kailan lang ang SF ni Trike. Mga ganun dagiran lang naman. Oo, at malamang parang Trike ang sinasabi dito sa chat. Ang lakas daw ng SF ni Jules. Pero anyway, Scadders. Ito na po ang kampo ng Scuddy Liman, si Chibay. Tingnan natin kung ano mangyayari dito. And like what I've said, Scuddy dito would be a very beneficial item for Invasion's Draw Ranger. Kailangan lang niya ng tangke dito, kailangan niya tumakin ng huso, meron sa Sinisisi na ang kinatawan ng Pilipinas sa ngayon kasi, international strength is very important. HP, is very important. This is, this meta, not really for the damage. Ang kailangan mo lang makapag-sustain ng husto.
At yun na, Akala ko napunta na tayo sa ABS-CBN. Akala ko nga rin, akala ko may Akala ko, coverage na tayo. nabalita na tayo na may ginagawa tayong masama dito. Ang ingay po ni Trek at si Dege, pero anyway, nahuli dito si Oh, Chiba. pero yung Ito ang Chiba- ibabalita mo, sinigawan pa. O, inekos lang pa ang tunay na Echos, galit sa mundo, Echos. Bakit yun nga rin sasabihin ko, bakit nag-echo? Well, alam nila kasing malaki ang buhay nito ni Draw Ranger and wala siyang buyback alam dito. ko na, kasi walang buyback. Oo. Walang buyback kaya in-echo. So ito, tutulak na sila dito without the Echo Slam. Yes, they have the OG. Pero ang tanong, kaya ba nilang umakyat? Pero, Merong yakem, merong nakem. At naka-aganim scepter na to, so this is just 20 seconds. grabe. 40 seconds, I mean. Sobrang lupit ng strategy ng ano dito, ng raid dito. Alam nila na hindi ko naman kailangan i-echo marami. Just kill what is needed to be killed. So ngayon, patayin Raw Ranger. They have a 40-second window kung kaya nilang umakyat o hindi. And it plays yung yung kahalagahan ng Echo Slam talaga. Hindi naman talaga to para sa damage Oh, here comes the Fisher engagement. Oh, control Pero ng pwesto! Ano ang ganda? Medyo alanganin niya eh. Pero hindi, tingnan mo, na-control nila yung pace mga kaibigan. Hindi man lang nakalapit ang invasion. What a screen! Para sa akin, too much extension coming in from Rave. Tingnan natin, sana ganda ng hila! Nice force stop Force mga kaibigan stop. coming from Rio. Papasok si Slicks. Nice counter Fisher by Rio. That was too much for Rave. Masyado yata silang nag-overextend doon. That could have been a tower, pero it's okay. At least walang casualty. Pero ang nangyari kasi doon, paring try, nakita ko yung logic ng Rave They want to screen. So that man, tingnan mo, ang nangyari kay Lord Boons, Wingardium Nerviosa napa-epi. Pero ang problema, at ano nakuha nila doon? Swag. Wala naman eh. Wala Yun nga silang eh. nakuha ang objective doon. Kahit sana binawasan nila yung Torre, mas okay pa. Medyo nag-init lang sila doon. Kaya nga. Alam mo, pero nakakatuwa pa rin kasi parang nagfe-flex ng muscles yung Rave Pero sabi ko nga dapat, keep your composure. Huwag kang masyadong malilibang kasi itong TRC qualifiers na to eh. This is the biggest ano. Pero ano sabi ko nga, ang ganda ng tempo ng Rave so far. Ang ganda ng takbo ng laban. Sa mga non-believers ngayon ng Rave, medyo nagpapakitang gali sila dito at mga tuning ang Tsaka sinabi ano, iba yung laro nila ngayon sa mga nakita natin nung nasa tournament. Yung playstyle, yung focus, yung ikot, lahat. Parang ito yung Rave ng DAC times. Ito yung 4 Protect 1 strat na kumbaga new and improved 4 Protect 1. Diba? Na nag-adjust sa 6.84. Hindi, medyo kakaiba nga. Actually, hindi siya 4 Protect 1 eh. Medyo ano siya para sa akin eh. Medyo unorthodox na dynamic. Dynamic parang playstyle eh. Pero nakita mo naman, Trike pag namatay si Jeyo, atrasa ng mga bata natin eh. So parang, kahit pa paano. Nakita mo ba yun? Mukhang bibili niya ang ang favorite item ng Pinoy Naku po, sino yun? Hindi. Queen of Pain. Queen of Pain, tingnan natin. The Pinoy Sphere. Naku my po, God, binila na ang Linkin Park. Alam na this. The Pinoy Sphere. Naku po. Ang favorite item ng mga Pinoy, mga kaibigan. Ang sabi ng mga iba't ibang bansa, ba't daw ang hilig mag-Linkin ng Pinoy? Sobrang mahal na nga. Wala pa masyadong silbi, pero wala. Favorite ko rin yung Linkin. Kaya nga, ganun talaga mga kaibigan. Kumpiyansa yan eh. Yan ang binibigay kasi niyan, hindi lang basta damage, blocks, Hindi kasi, block. sa Lincoln Spear, pwede ka mga sim. Kaya nga, kumpiyansa nga ang binibigay niya talaga. Hindi lang nakalagay, passive, kumpiyansa. Ayan, shoutouts nga pala kay paring Bingo. Confidence booster kasi ang Lincoln Spear. Kung hindi ka makapanchicks, kailangan mo ng Lincoln. Alam mo na yan. Pero ito mga kaibigan, the score is 20-9. Remember, hindi mo naman gumalaw ata ang scorecard dito ng Invasion. I think ang huling kill nila, patingin nga pa review. Yun Ay, hindi, tower 2 eh. Ayun, naka-isang kill lang sila so far so good at the expanse of how many? 9 minutes, isang kill lang ang nakuha ng Invasion while everything is going in Rave's favor. Alam mo sa tagal-tagal ko nagko-cover ng TI, ang masasabi ko ngayon lang ako nakapanood ng game na hindi outskilled ng Pinoy kung hindi outstrat. Sa lahat, ako ba? Totoo yun. Ang Pinoy kasi laging mas magaling eh. Pero lagi tayong outstrat. Pero dito sa game na to, para sa akin, natakmao. Nas na utakan ng Pinoy. Yung Pinoy, yung Mayweather versus Pacquiao nga, na-outstrat si Pacquiao eh. Kaya nga Pero mas magaling si Pacquiao dun Pero ganun lagi nang napapanood ko, parang ganun lagi nangyari sa TI. Pero dito sa game na to, nakikita natin, na-outstrat ng Rave yung one yung page Invasion. ahead. Itong Rave versus Invasion. At ngayon, Invasion ang nakakana dito. Pero again, you can never count out Draw Ranger na ngayon na nakakuha ng stacks. He's still looking towards the next item, pero I believe this will be a buyback. Especially Malaysia, one of the countries na kumbaga improving ngayon in terms of the Southeast Asian scene. They just hosted the MPGL Southeast Asia. At talagang kumbaga blooming scene sila eh. So with the blooming scene comes better players and better teams. And we can see Invasion ngayon sa mga pinakamalakas na team. I'm happy to see Rave na medyo maganda yung approach nila coming into this game. I'm not saying na sure win na to, pero the way the tempo is going, kahit paano okay. Not to mention, paring Trike na ang Malaysia suki yan ng TI lahat ng TI may Malaysia. So ngayon, parang sinasabi ng Rave,
eh di wow. Diba? Mukhang may Pinoy atang makakaabot ha. Pero again, this is still day 1 at first match pa lang. So di pa natin alam kung anong pwede mangyari. Marami pa talagang pwedeng mangyari Oo. dito. Sabi ko nga parang keep the foot on the gas for Rave. Yun Yun. ang talagang pinaka-crucial Yun nila. Yan pala yung hinahanap ko. Keep the foot on the pedal. Kumaga, go lang ng go, momentum na improve. Pero ito, gem ata for shot. And very smart. Alam mo, Trike, sobrang halaga na ng gem eh. Within 30 minutes, kailangan may gem ka na dahil sa prevalence ng isang item na tinatawag kong hoodie ng Ray. Sobrang Yung lapit. Glimmer Cape. Alam mo, sobrang lapit ni Kat. Kasi yung tigahawak ng TV ni, ng isang player mo. Oo, siya. Kung sino man yung kulang. Si Crazy. Si Chrissy walang TV. Dalawang tissue. Ganon, kada kila si Kat, mga kaibigan. Siya ang tigadala ng TV ni Chrissy. Ang sweet, mga kaibigan. Nakapasama si Crazy. Ano? Gem pala ang hawak niya dito. So, kung sakasakali siya mabugbog. Pero ngayon lang ako nakita nun may tigadala ng TV. Kaya nga, may bago ng role, number 6. Di ba, sabi ng mga Chinese, 5 daw ang position, yung position 1 to 5. Nung dati, meron kaming in-invento role, yung buset role, number 6. Meron na pala number 7, tagadala ng TV. Napakalupit na na plate na. Kumbaga siya ang 7th slot. Kaya nga, alam mo na. Pero tama yan eh. Kaya nga. Mahirap kasi walang TV eh. Basic yan eh. Basic Oo. ng Dota yan eh. Tandaan nyo, ang taong nag-TV, ang taong walang TV, parang hindi walang pinag-aralan dito. Kaya nga. Yun, actually, rule number 2 yun eh. Always carry a TV scroll. Pag Ano yung rule number 1? Hindi ko yun alam eh. Have fun. Hindi kasi yung di ba pag naglo-loading screen, di ba may lumalabas sa baba, always carry a TV scroll. Ganon kahalaga ang TV mga kaibigan. Ang taong walang TV, parang taong walang ano yan, walang pamasahe. Oo. Di ba? Hindi ka pwedeng walang pamasahe. Kaya nga. Ngayon ni Jabog just farming. Pero alam mo, hindi ko, medyo, kakasabi ko lang na na-outstrat ng Pinoy, pero parang hindi ko gusto yung nangyayari ngayon na na masyadong passive yung Rave. Hindi ko, ang hindi ko gusto dito parang Trek is parang binibigay lang ng Rave yung Roshan lagi for invasion staking. Para sino si Willie Rebellion mo, bigyan ng Roshan! At ngayon invasion mukhang nangangamoy Rosh na naman. Oo nga. Alam mo, feeling ko, kung gusto ng raid na talagang pihadong manalo sila, kumuha sila ng Roshan. This is the 3rd Roshan, so definitely may kesong puti ito at yun ang kailangan nila kung sakasakali if PC can secure that cheese. Eh hindi siya mangangamote na magbitaw ng mga skills, pero mukhang invasion dito just waiting for the right moment. There we go, with the smoke mga kaibigan, Yossi na lang daw muna. Yung board dito na hindi mukhang board, mukha talagang Coyote Ugly. Umaabante, would they be able to catch someone? Rio dito invest. Ito na nga yung jacket ng Rave mga kaibigan, Glimmer Cape. Dito, ang pambansang hoodie. Magyakabangga na. Ito ba ang smoke of defeat? O smoke of deceit? Tingnan natin. Alamin natin. Oh no! Naku po! Shatan! Naku po, masyashut up ka sa end. Here comes the engagement mga kaibigan. Dark BKB! Wow! What a block mga kaibigan! Stopping invasion yet again at ngayon isa-isa silang binupugo dito. Okay, ito your next mga kaibigan at finally namang na tayo. At si Draw Ranger na patipi sa bahay, Facebook ka muna. Okay mga kaibigan, nalipat ang sumpa ng smoke of defeat. Napunta sa invasion mga kaibigan. Si Shatan naglalakad sa Luneta Park dito. Nagja-jogging dito. Nagja-jogging sa Luneta Park. Ang nangyari sa kanya, binigay na siya, binigay pa siya. At take to dito, what a stun from Rio mga kaibigan. Divided the troops. 3 dito, 2 lang. Eh di syempre, ano man mangyayari, kinain ang buhay. Alam mo kasi, nabalitaan ko kasi yung China, bumubuo na ng mga buhangin sa Southeast Asia. Sa South China Sea eh. So ngayon, si Rio, hindi pwede yan. Hindi lang kayong gumagawa ng lupa. Kaya gumawa ng DK. Oo, alam mo, mga kapatid, meron akong bagong term na ipapalaganap. Ano yan, try? Meron kasing mga tao, pagka naglalaro ako ng MMA, ayun. na pagka nag-fissure, hindi fissure. Alam mo kung ano yung binibitaw nila? Ano? Fissure. Fissure. Pero tandaan nyo, si Rio, kita mo lahat ng bitawan niya ngayon, puro sure. Sure na sure ang mga fissure ni Rio at sobrang ganda nung ginawa niya. Separating the two parties nung team ng invasion. At dahil doon, that's a very, kumbaga, napakagandang laban talaga yun for Rave. Kaya nga. Sabagay, kasi itong Saka gusto ko rin yung with conviction na pasok nila eh. Isipin mo, walang dalawang isip ha. Pagpasok nila, inimpale lang si Shatan, pero blink Rekem, blink Wave. Not to mention, nag-BKB agad dito si Chrissy para hindi siya ma-lockdown kung sakasakali man. Kasi pitas na pitas siya eh. Andun si X. Doon mo makikita yung credit mo rin sa kalaban niya. Although, sige, pwede mo mahunahan ng BKB, pwedeng ganun, pero just make sure, pagpasok ko, BKB agad na, hindi ko na isusugal. Kasi that millisecond can change the whole
The whole clash kung nabuhay si Shatan, sila pa yung naror. Kaya nga. Diba? Take note, it was Chrissy who was there. Kung mawala si Queen of Pain, medyo kulang ang burst damage. Jeyo is just... Ay, meron siyang bottom lane. Pero dahil sa ngayon. I feel na at this point, it's safe to say na lamang na ang Rave dito. Hawak na nila yung laban. Ang isang tao na lang na kumukontra laban sa panalo na laban na to is yung Zero Ranger. Looking at the net worth mo, totoo nga yan, paring Trek, 20k net worth advantage para sa kanila. XP, 25k. At take note, isang kill lang ang napala ng invasion sa buong remainder nung minutong nangyari. Samantalang Raid is just, racking up kills, 24, so 4 kaagad yun. Malamang, mat yan eh. Pero yun nga, Rave dito, nasabi na nila na double kumpiyansa tayo dito. Meron tayong Keso, meron tayong Aegis. What's to stop them? They have to force the issue at this point, mga kaibigan. I feel na habang pinapatagal nila to, it's not lessening their chances, pero kumbaga, it's heightening the risk para sa team ng Rave na mas matalo sa laban na to. So kailangan talaga nilang siguraduhin. Period. Yun, maninigurado na sila dito. 3 buybacks para sa sa Rave, 2 para sa Invasion. Kaya medyo crucial 2 mahalaga para sa Invasion ang meron, samantalang ito meron silang extra, si paring Ryo Hasegawa. Sabi niya, ako din may naipon ako. Pwede natin itong pang-inom. At tignan natin kung madidivide ulit yung... Nako, delikado na sa'yo si Chrissy, mga kaibigan! Malaysia truly Asia yata siya dito! Oh! Pero mag-blink out, nice one! Lord Moon, medyo ninervous ako. Sabi niya, distan ko ba? Buti na lang, munti ka na siyang Malaysia truly Asia. Kaya nga, buti na lang. Buti na lang, andun yung Pechay Gaming. Grabe. Binabati ko pala si Lon, nandito na siya. Oo, nandito na si Lon Dragon. Mike, inaurahan ko. Aw. So ito mga kaibigan, medyo nagkakatapusan. Tansyahan Dota lang dito. Actually, gusto ko itong ginagawa ng Rave. They are controlling the creep wave. Kailangan lang mapulsuhan tong ito para makulong dito sa Malaysian General Hospital, ma-confine ang invasion. Samantalang ito, Ninja Boogie. Wow! Ghost Scepter para medyo sigurado hindi siya mapitugo. Ito ni Draw Ranger at so far medyo, I think, kamote na ating... Hindi, okay din naman, Crystallis. Para kay Chibay. Ano tingin mo dito, Tribe? Para sa akin, masyado nilang pinapatagal, tapusin na nila to. Hindi nila na-scout yung BKB, yung Butterfly eh. So walang kakeme-keme dito, Invasion can actually get wrecked. Kaso nakita nila Illusion, malamang. Kung makalino ang Invasion dito, naklik nila yung Ilo. So to dictate to their carry na, naku po, nakapalaterbay na. Yan ang nangyayari sa mga baboy sa Pinas. Yan ang sabi ni Jeyo, mga kaibigan. Pumasok ka agad! BKB! Good! Stick dito ng BKB pero wala lang mga kaibigan. Swag lang daw monster kill for Crazy and now they are just going in. Nagkakagulo na dito. Nice OG by Cass! This can be it, mga kaibigan, for Rave. Sobrang ganda ng OG. 3 hits to go, mga kaibigan. Leo! Rio! Echo sa lupa by Rio, mga kaibigan, pero it doesn't matter. Wala na. Sabi ko nga sa iyo, yung yung stun ni Rio, pang lockdown lang talaga yung natragusto dito. Pero nice Fisher from Rio. Na-divide na naman ang North Korea at pero South Korea. Medyo namatay siya doon, mga kaibigan. Yun ang problema. Here comes Jeyo forcing the issue. This looks bad pero okay lang. Naka-AG siya dito, mga kaibigan. Blinking in his Crazy. Going for stick. Na-silence siya dito, mga kaibigan. Pero wala siyang pake. Tingnan natin kung ano mangyayari. Right-clicking away, mga kaibigan. Cass goes in. Slow, mga kaibigan. Jeyo with the right click. Grabe yung galawan dito. At nako, magtago ka na. Amin ka, mga kaibigan. The game 1, mga kaibigan. Oh, pero nice TP. Silence. Sa dalawa, pero tingnan natin, na-defend pa nila, wala pa namawasak dito na Torre ni Rax. Ay nako, si Extinct, mga kaibigan, hinahabol dito. Masyado na umahaba to for Rave. Wala silang kinukuha ang tower, pero they get the kill, mga kaibigan. Beyond godlike si Crazy. Walang pansinan by Lord Bones and Crazy. Mapapatras sila dito and I think they will force the issue on the top lane right now. Ayun, sa wakas naisip na nila, nga pala, meron pa mga Torre. Medyo nagutom ata sa kills and so far, Rave is actually, doing well sa loob ng kalaban behind the enemy lines. Napakasimple lang naman Valve gusto niya ng bakbakan, bibigyan namin kayo ng bakbakan. Welcome to 6.84 sabi ng Rave. Ate yun, mga kaibigan, walang Torre dito. Hayaan na natin. Ayun na naman, ayan na, sinabi ni Jeyo. Sige na nga, wasakin natin ng Torre dito. Okay, mga kaibigan, nice. Uy, grabe, parang tag team champions, mga WWE. Kaya nga, kada isang pasok naghihiyawan dito. Crazy. At ito, mga kaibigan, tuloy pa rin. The top push, mga kaibigan, binabasag ni Crazy. Let's go. At ito, binabasag na nila. Kumakatok na ang Rave sa Malaysia. Alam mo kung bakit? Malapit na ma-approve yung Bangsamoro Kaya nga, yung Bangsamoro basic law. At saka malapit lang Malaysia, lalaktaw ka lang ng Sabah, Malaysia na. At ito, mga kaibigan, nakabasag na ang Rave. And this can secure the first win of Rave so far, mga kaibigan. The silence, the BKB. Papalag naman ako. At the blinking by Crazy. Refresh, mga kaibigan, bastos! Mula kay Crazy at ngayon si Chibi at ang mamatay dito. Naku po, silence ka pa boy, titig sa muka. Ayan. Rio dito, Shatan. And the GG call in the 47-minute mark of the game 1, mga kaibigan, ng ating Southeast Asian qualifiers. Rave gets game 1
sa kanilang laban, mga kaibigan. Itinayo ng Rave ang bandera ng Pilipinas doon at parang sinabi nila na, oo nga, hindi kami na direct invite but you can see how we perform. Yun talaga yun. So siguro mga kaibigan, chill lang tayo ng konti, magbabalik tayo. Ayun, hello. Transition Dota. Ayun, hello sa inyo mga trophies. So nga pala si Denki, kasama ko si Paring Trike at nakita niyo yung unang laban ng Rave dito. Sabi mo Paring Trike, never give up. Yun nga talaga, no? Sobrang ano lang.